Hello! Good evening po sa inyong lahat. Ayan, pasensya na po kung ngayon lang po ako nakabalik sa ating pagla-live. Audio check lang muna po ako. Okay. As always, sariling sikap audio check po tayo. Okay po ang audio? Audio? Hello? Ayan. Ayan, okay po. So, dahil okay na ang audio natin, magpapaliwanag lang po ako. Bakit po nawala tayo ng 2 Wednesdays? Kasi supposedly itong series po natin about obesity is tuwing Wednesday ko po siya nila-live. Ipagpaumanhin nyo na po kung hindi ako nakapag-live this Wednesday at saka last Wednesday din po dahil may mga personal na ganap po kami. And kung mapapansin nyo rin po, last weekend, hindi rin po ako nakapag-live ng Saturday Night Kwentuhan at hindi rin po kami nakapag-live ng workout nung weekend. Okay? So, yun nga po, pagpasensyahan nyo na dahil parang lahat naman po yata ng tao, no, kapag bare months, ang dami ng kanya-kanyang ganap. Okay? So, nevertheless, eto na po, ito na yung final leg ng ating series. Okay? Ng obesity series natin. So, ano lang po tayo, no? Mag-recap tayo kasi sa tagal naman, isipin nyo, 2 weeks akong di nag-live. Baka na-lost na tayo lahat. Actually, ako nga din. Medyo, ano nga ulit yung ng mga nangyari. So, recap tayo. Actually, nag-start tayo first week ng September. So, grabe. Ang tagal. Ang dami na natin diniscuss kasi gusto ko talaga ulit-ulitin ko man. Pero sinasabi ko, gusto kong himay-himayin natin bawat detalye. Para sa ganun ay mas lubos nating maintindihan kung bakit nga ba nangyayari ang pag-iimbak ng taba sa katawan natin at ano yung factors na nakaka-affect sa pag-imbak ng mga taba na ito at bakit tayo nag-gain ng weight, bakit hindi effective yung ganitong weight loss regimen. Is it about calories? Is it about working out? Parang gano'n. So, hinimay natin lahat yon para sa ganun po, pag nagbigay ako ngayon, hopefully, ngayon gabi na kasi mabibigyan ng solusyon eh. Ano ba talaga, Miss Bern, yung solusyon na yan? So, para sa ngayon, para mas malalim na yung pag-intindi natin. Naniniwala kasi ako na kahit sa ang aspeto ng buhay, pag naiintindihan mo kung ano yung dahilan, kung naiintindihan mo kung saan nanggagaling itong mga bagay na ito, ay mas madali for you na intindihin din at gawin yung solusyon na maririnig mo. Okay? So, next start tayo guys nung September first week ng i-define natin ano ba yung obesity, what causes obesity. Okay, so in-emphasize natin dito sa part na to na it's hormonal. Okay, so kaya diniscuss natin yung different hormones. Hindi lang ito yung hormones na nakaka-affect sa weight gain, but these are the main hormones that affect weight gain or obesity. So, diniscuss natin si insulin, particularly insulin resistance. Diniscuss natin si cortisol, si ghrelin, si leptin. Tapos umabot tayo sa body set weight. Diniscuss natin si calorie deficit, kung effective nga ba siya mag-lose ng weight. And then finally, how does our body burn calories? Ito yung latest na diniscuss natin po bago ako na missing in action. Okay? So, itong how does our body burn calories para mas maintindihan natin no na ano ba yung nagba-burn? Is it kapag sinabi ba nating burn ng calories, ito ba yung workout? Okay, exercise lang ba ito? Okay. So, ayan po yung natin, yung series natin. And finally, ito na po. Pinakahihintay siguro ng lahat, tas ang tagal ko pa bago na live, pasensya na po talaga. Yung the solution, paano nga po ba? Miss Bern, na-discuss mo na ito yung mga factors. Hindi pala effective yung calorie deficit, hindi lang pala exercise pag sinabing ah, ano tawag dito, pag sinabing pagba-burn ng calories. So, ano na yung solusyon mo? Ano na dapat? Actually, hindi ko po ito solusyon. Ano po ito?
solusyon based sa mga nabasa po nating iba't ibang sources sa pag-aaral po natin. Hindi ko po to sariling solusyon. Okay? So, the solution, ito na po yung final na ano natin, na pag-uusapan natin today. Okay? So, let's start. The solution. Okay? May dalawang kailangan lang po tayong matandaan. Okay? Para maano natin, to beat, okay? Para hindi na malabanan na natin itong obesity na problema, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Okay? Ganito lang kasimple. Wow, kala mo simple, no? Know what and when to eat. Okay? So, ito lang, guys. So, di ba? Hindi ka inakailangang magutom ka, hindi mo rin kinakailangang magpakamatay sa pag-workout. Okay? So, to discuss further, para mas maintindihan nating mabuti, ano ba tong what to eat saka when to eat. Siyempre, hihimay-himayin ulit natin yan. Okay? So, know what to eat. Okay? We have here, kapag what to eat. These are the things that we have to remember. First is you have to reduce your sugar intake, eat whole real foods, then consume your protein and fat requirements. Siyempre, hindi naman tayo papayag na enumerate lang natin yan. So, let's dig deeper, okay? So, eto, first nating pag-usapan is reduce your sugar intake. Okay? So, kung mapapansin niyo, wala tayong sinabi dyan na simple sugar lang ang iiwasan, hindi natin sinasabi na simple sugar lang. In general, kailangan nating bawasan yung sugar intake natin. Okay, so ito, sugar intake, reduce your sugar intake. Meron din, paano ba natin ma-reduce yung sugar intake natin? Okay, first is we have to find the hidden sugar. Kasi guys, alam niyo sa totoo lang, sa 12 years ko sa profession, ang bias ko pa nun is the standard American diet or ngayong nasa low carb nutrition na yung bias natin. It's the same thing na hindi lahat ng tao is aware kung ano yung mga sugars and most of them is yung typical lang. Sugar is the table sugar or anything na matamis. So kapag ang baked goodies is hindi matamis sa panlasa nila, okay. Okay lang yan kasi hindi naman matamis. Okay? Gulay is hindi matamis but it's carbohydrate, okay? So, marami pang iba and ang nakakatakot nga guys is yung hidden sugars kung tawagin namin sa nutrition world. Kasi iniiba nila yung pangalan sa labels para yung mga tao na hindi pa masyadong aware, kaya tayo nagbibigay ng awareness. It's isa to sa sa role ko as a registered nutritionist dietitian is maging aware tayo. Okay? So, sorry kung medyo maliliit, pero I will upload a separate picture nito, photo, para mas makita po natin. Sorry kung medyo maliliit po. Kinuha ko to sa isang libro. Okay, ni-screenshot ko siya. So, ito yung mga, basahin ko na lang po. Yung mga various names for sugar added to processed foods. So, pwede mo itong makita sa mga sauce, sa mga juice, mga ganyan. So, ito. Agave nectar, blackstrap molasses, cane sugar, confectioner sugar, date sugar, diastatic malt, Florida crystals, galactose, golden syrup, icing sugar, maltodextrin, muscovado sugar, refiner syrup, sugar, Barbados sugar, brown sugar, caramel, corn syrup, demerara sugar, diastase, fructose, glucose, grape sugar, invert sugar, maltose, organic raw sugar, rice syrup, treacle, barley malt, buttered syrup, carob syrup, corn syrup solids, dextran, ethyl maltol, fruit juice, glucose solids, high fructose corn syrup, lactose, maple syrup, panocha, sorghum syrup, turbinado sugar, beet sugar, cane juice crystals, castor sugar, crystalline fructose, dextrose,
evaporated cane juice, fruit juice, concentrate, golden sugar, honey, malt syrup, molasses, raw sugar, sucrose, and yellow sugar. O, di ba? Baka meron pa ng mga nadagdag ngayon na bago na iba't ibang AKA ni sugar. So, maging maingat, maging mapanuri sa mga ganitong mga pangalan na makikita natin sa merkado. Okay? So, what else? Another way to reduce your sugar intake is to skip snacking. Okay? Mhm. Okay, hello, naririnig po ba ako? Sorry, natanggal po ang aking natanggal ang connection ng aking microphone. Puwede po bang pa-acknowledge kung naririnig pa po ako or mag-che-check po ako ulit saglit ng ng natin. Aha, ayan, hello? Ayan, okay. So, move on. Okay. Yes, naririnig po. Thank you po, Dr. Diana Castro, for acknowledging. Okay, friend ko 'to. Nephro 'yan. Kung kailangan niyo ng nephro guys, ano niyo, message niyo 'yan, si Dr. Diana Castro. Okay? So, ayan. So, why do we have to skip snacking? Kasi, 'di ba, kapag nagsa-snack ka, parang, unti-unti nagpa-pile up yung iba't ibang amount, maliliit na amount ng sugars mo. And, ah most of the time, na nagsa-snack tayo, ay hindi naman talaga tayo gutom. Most of the time ay ano lang tayo, bored lang tayo. And that's the reality, 'di ba? Even sa anak ko nga na bata pa, na 4 years old pa lang, na nakikita ko sa kanya 'yon, na kapag bored siya, tapos nandito siya sa baba na nakikita niya may mga food ganyan. Ang unang papasok sa isip niya is, "Nanay, gusto kong kumain. Nanay, can I have snack? Nanay, ano yung puwede kong kainin?" Parang gano'n, okay? And when you load up with proper nutrients 'no, kapag enough yung protein, yung ano mo, yung amino acids at saka yung, essential fatty acids mo, kapag, nakukuha mo siya, yung paghahanap ng ng katawan mo ng ano, ng need para mag-snack ka pa, okay? So, next is how to reduce your sugar intake. You just have to drink plain water. So, the more na colorful yung iniinom mong water, the more na meron kang hidden sugar na pinapasok sa katawan mo. Okay? So, yun, in general, plain water lang tayo. Pero, syempre, merong mga magtatanong dyan, Miss Bern, okay lang po ba mag-coffee? Okay. So, sige, go po. Coffee po tayo. Kung, wala namang health issue na bawal ang coffee. Okay? So, next, sa know what to eat, ito po, eat whole real foods, okay? So, ito yung ano 'no, ito yung sinasabi natin na eat whole real foods. Actually, tawag dito, kahit hindi ka magsimula agad na low carb talaga, na super baba ng low carb mo, 'di ba? Ay ng carb intake mo. Mag-start tayo dito na ang i-consume natin is yung real food. Kung ano yung create ni Lord sana. Okay, or kung sino man pong pinaniniwalaan nating creator, okay? Kung paano siya create, gano'n, ah, gano'n mo siya kakainin, okay? Hindi naka-box, hindi nakasupot, okay? Hindi walang nutrient labels, okay? So, your body, we have to remember that our body needs calories. I mean, our body needs nutrients and not calories. Okay? So, ulitin natin ha. Our body needs nutrition, not calories. Okay? So, isa-isahin natin ulit paano natin 'to magagawa yung eat whole real foods. May kailangan tayong isipin. First is prioritize, okay? So, prioritize 'pag kumakain tayo 'no, kasi nga sabi ko nga meron tayong mga viewers na hindi naman talaga
low carbers pa, okay? And pro-choice tayo, we respect them. Kahit na yes, ang bias natin is low carb nutrition, syempre kailangan makapag-adjust pa rin sila dito sa sinasabi natin kahit hindi pa talaga sila ah sobrang as in low carber pa talaga, okay? So ganito, prioritize low carber ka man or hindi pa low carber, okay? Pwede mong ma-apply ito unti-unti. So prioritize, anong ibig sabihin nito? Kung nasa ano ka, nasa bahay ka, nasa buffet area ka, or nasa ibang sa handaan ka, nasa restaurant ka, okay? So prioritize mo, ano yung una mong kakainin. So isipin mo, ano dito yung real food, okay? So kunyari, nag-order ka ng steak, tapos may mashed potato, okay? So ano yung unahin ko dito? Okay, so protein muna ako. So kainin mo muna yung steak, okay? Tapos, saka mo isipin, 'pag nakain mo na yon, gutom pa ba talaga ako? Kailangan ko pa ba talagang kainin 'tong side dish or kung ano man 'yan, potato fries, kamote fries, ganyan, okay? So, next is, replace, okay? Replace mo yung mga nakasanayan mo na highly processed food. So, kunyari, sa case namin siguro, okay? Share ko lang po. Sa case namin, hindi naman kami talaga mapag-corn beef, okay? Pero hindi namin to nakasanayan na part ng diet namin even during high carb days namin ni Luis. Pero ito yung naisip ko biglaan na classic example. Kunyari gano'n, mahilig ka sa corned beef. Okay, i-try mo na mag-effort ka na gumawa ng hindi highly processed na corned beef, hindi delatang corned beef. Real food talaga galing sa totoong, karne ng baka na ikaw lang yung nagpalambot. Puwede kong ano guys, sa mga hindi pa naka-ano ng ano natin, ng recipe ng corned beef, puwede kong i-ano 'yan, comment down later on sa comment section kung paano gumawa ng ano, ng corned beef na homemade, okay? So gano'n, i-try nating mag-replace ng kung ano yung mga process talagang, kinakain natin 'no. The question mostly or dahilan, hindi pala siya question, ng, tipikal na nakakausap ko is sinasabi, "Ay, ang ang hirap naman." Usually 'to yung mga ka-close ko yung mas ano, mas vocal na sabihin sa'kin 'to, mga friends ko ganyan. "Ay, ang hirap naman niyan magpre-prepare, kailangan mo pala talaga na ikaw lahat magpre-prepare." Yes, guys, choosing to eat whole real foods entails preparing. Yung effort na ikaw magpre-prepare. Dagdag ano, dagdag effort, dagdag time, magko-consume talaga siya ng additional time. Pero ito yung isipin ninyo na what if yung dinagdag ninyong time and effort means magdadagdagan yung ano, yung, hindi lang yung longevity, eh, wag tayong mag-focus sa ano, longevity, yung quality ng life mo, 'di ba? Kung makakabuti sa'yo 'yan na kunyari yung every day madadagdagan ng 30 minutes or every week kung pre-prep ka for a week, madadagdagan ka ng instead na one day na nagpahinga ka is half day nun nag-pre-prep ka. Kung yung half day na yon is ibig sabihin mas tatagal yung time na mas okay ka, okay, mas energized kang makipaglaro sa mga anak mo, kung yun naman yung effect sa'yo, then why not, 'di ba? Alright. So, next, way next note natin sa eating whole real foods is substitute oils, okay? Actually related din siya dito sa ano 'no, sa related naman sila sa isa't isa kasi nga it's all about eating whole real foods, okay? So, substitute oils, ibig sabihin, tayong mga nasa low carb community at matagal nang nagbabasa about low carb community, we all know that fake oils, ito yung mga canola, mga ganyan, is ano 'no, hindi sila stable tsaka they will cause inflammation, okay? So, when we say substitute oils, instead of using those, fake oils, why not use the real fats, okay? That comes from the real food. So,
Ito yung reason kung bakit 'pag nagko-compute ako sa mga naging patients ko na po diyan, hi, hello, makaka-relate kayo. Ano po kasi sa meat or ayun, kapag kino-compute ko na yung protein requirement ng patient, meron kasi tayong tatlong sources ng may classifications tayo ng meat. The low fat meat, medium fat meat, and high fat meat. Most of the time, ang computation ko is kinukuha ko sa medium fat meat. Bakit? Main reason ko is kasi it's it's important na yung fat content, okay? Kapag binalanse ko yung total fat intake, fat needed, fat requirement, is makukuha nila sa real food, okay? As much as possible yung taba coming from the beef, coming from the pork, coming from the chicken, doon na lang kunin. Kesa, okay, magko-compute ako from low fat, tapos kailangan ko din namang balansehin. Tapos kailangan ko ring sabihin na, okay, dahil low fat yung kinain mo, kailangan mo ring mag-add ng oil na galing sa outside source na hindi galing sa real food, 'di ba? So, mas mahirap pa siya, mas komplikado pa. Kainin na lang nila yung mismong taba na, yun nga, from real food, okay? You substitute instead na the toxic oils, the inflammatory oils, the fake oils, instead of using those, why not consume itong mga food itong mga oil galing sa talaga, sa pork, sa beef, like our tallow, our lard. Real oil din po yung galing sa fruits natin like coconut oils, olive oil, avocado oil, okay? Pero siyempre, yun nga po, kahit meron tayong options na gano'n, priority natin siyempre yung tallow, yung ah lard na kinukuha natin mismo dun sa karne natin. Kasi yung coconut oil, unless ikaw ang nagpiga sa bahay at ikaw nag-produce, okay? Yung mga nasa market natin is somehow na dumaan sa ilang proseso na rin po. And plus yung mga olive oils, careful din tayo kasi meron na rin po silang mga synthetic oils na kasama at hindi na sila 100%. Konti na lang po ang olive oil, na careful lang talaga kasi yung mga olive oil, marami na po ang may percentage ng fake oil sa kanila. Okay? Alright. So, after discussing some points on how we can achieve na na-prioritize ang real foods, meron tayong sarcastic. Sarcastic downside of eating real food. Okay, it takes time to cook. Gusto ko lang i-emphasize ulit ito. Totoo po ito. Pagpipiliin mo ang real food, it would take you a lot of time. It would entail you enough time para ma-prepare mo yung pagkain. Unlike instant. 'Di ba? Kuha ka lang dyan ng something na food na nakalata, something na, tawag dito, something na frozen, okay, na highly processed, yung kulay pula, pinapakain natin sa mga anak natin, okay. Okay, tapos, puwede naman na maging madali ito, nasa planning, diskarte na lang din natin. Like for me, quick food ko, egg. And I think may live tayo dito before kung ano yung mga quick foods namin nila Luis na shinare namin. Puwede niyo rin pong, i-check 'yan para 'di ba? And yun nga, yung napag-usapan din namin doon sa live namin na yun na ano, na puwede kang mag-pre-prep like, itoto mo na per portion. I mean, naka-portion control habang habang nagpe-prepare kagaling mo sa market, i-portion mo na siya para 'pag freezer mo, hindi lahat kailangang ito, okay. Or sometimes, yun nga, kung galing kami ng Pampanga, pauwi kaming Bataan, 2 hours yung biyahe namin. So, dumadaan na kami somewhere ng frozen meat para pagdating dito, okay, yung meat na-thaw na siya, mga gano'n, okay. So, yes, it really takes time, pero yun nga, ang sabi natin kanina, ulitin ko po ulit kasi 'pag inuulit daw sabi nila, 'di ba, 'pag at least 3 times na narinig mo is
Okay. Alright. Sorry po, nawala daw po ako. Ayan. So, nagbalik na po ba ako? Okay. So, thank you sa asawa kong nag-announce na nawala ako. Okay. So, ulitin lang po natin, okay? Preparing real food entails a lot of time, a lot of effort. But if this additional effort naman ay ibig sabihin na the last 10 years, the last 20 years that you will spend living ay hindi ka naka-wheelchair, hindi ka bedridden, okay? Dahil dun sa dinagdag mong effort ng prepare ng real food, real meal mo, own meal mo, ay hindi ka bedridden, hindi ka naka-wheelchair, masigla kang nakikipaghabulan sa mga apo mo, kung wala kang apo, kung single ka, kung masigla kang ine-enjoy ang buhay mo, okay? Kasi people are getting obsessed with longevity, no? Pero like kung sinasabi sa kanila, don't focus on longevity kasi for me, it doesn't matter kung gaano kahaba yung buhay mo, kung ano ka naman, kung hindi naman na maganda yung quality ng life mo. So let's focus on a good quality of life, 'di ba? Na dahil dito sa ginagawa mo ngayon, for tomorrow na 'to eh, hindi lang for today, yes, mafi-feel mo na yung yung difference sa life mo. Pero in the future, 'di ba, na maganda yung kalidad ng buhay mo. Kasi there's no sense na mahaba ang buhay mo pero bedridden ka naman, may sakit ka naman, okay? Mga ganon. Okay? So, next downside of eating real food, it spoils. Oo nga naman. 'Di ba guys, kapag kumain ka pag pinili mo ang totoong pagkain over the highly processed foods, madaling mabulok, 'di ba? So, yeah, kunyari yung sa bata, okay? So, kung yung naka-box or yung powdered na gatas, mas matagal yung shelf life kumpara dun sa gatas galing sa nanay o kaya kung like sa Asian Niluwelan, yung galing sa dudu ng beef na ginawa natin sa bahay, home prep na corned beef, mas madali siyang mapanis kaysa dun sa nasa lata na corned beef, okay? Which is good. Ha? Nawala po ba ako ulit? Okay. Aha. Alright. So, sana naririnig pa po ako. Okay. So, ayun, it spoils kapag napapanis ang pagkain. Ibig sabihin, kaya itong i-digest ng microorganisms. Which means, okay to para sa katawan natin kasi kaya rin nating i-digest ito. Okay? Kasi guys, kapag ang pagkain is hindi madaling ma-spoil, matakot ka na. Kasi the longer the shelf life is baka mag-equate ito sa mas-shorten yung mo naman, yung life mo naman, okay? So, ganun siya. Okay? Remember, kapag mas madaling mapanis, okay yun. 'Di ba? Kasi mas real siya. Okay? Mas siya, 'di ba? Sabi nga nila, yung classic na naririnig ko, kapag ka yung gulay daw may bukbok or may butas-butas, ibig sabihin, hindi siya na-sprayan. Which is mas okay, alright? So, ganun din in general sa pagkain. Kapag yung pagkain natin is nabubulok, okay, kaya siyang i-digest ng microorganisms. Ibig sabihin, digestible siya para sa atin. Unlike yung process na mas matagal bago mabulok. Okay? So, it's more expensive, okay? The last downside of eating real food is it's more expensive. Actually, this is partly true and this is partly not true. Okay? So, dun tayo sa muna. For us, based sa experience namin and speaking for myself as a nutrition educator, hindi siya magiging expensive kung iko-compare mo, no? Kasi if you will buy those real food na
need mo talaga, need talaga ng family mo, kokonti lang yung kailangan mong bilhin. But if you will buy those things that you just want, okay, na hindi naman kailangan ng katawan mo, 'di ba? Pag ano, pag kunyari nag-grocery kayo guys, try nyo kasi kami na-experience namin 'to. Unconsciously, napapatingin kami ni Louis sa mga basket ng mga nasa harap namin. At bilang ano, health advocates, mapapaisip ka, magkano na 'to? Tapos kung iko-convert mo yung ano, yung karne, yung kung iko-convert mo ito sa karne kung ganyan. Tapos napapaisip ka, ano pa yung effect nitong mga nasa basket na 'to sa katawan ng tao, okay? So yun lang yung mag-a-add up sa ano mo, sa ah, tawag dito, sa budget mo for your grocery, for your food kapag na yung mga binibili mo is mas marami or kahit hindi naman mas marami, kung merong miscellaneous foods, okay? So itong mga 'to, hindi rin naman sila mura, okay? So kaya for me, hindi totoo na mas expensive 'pag real food yung kakainin mo. But, meron tayong but, okay? Sa mga, sa realidad, okay, sa realidad sa mga kapwa natin, mga kapatid nating nasa laylayan, this is very true. Mas expensive talaga naman. 'Di ba, kunyari sa isang, household na ₱45 lang ang budget para sa isang araw, let's say gano'n, okay? Tapos ilan sila sa family, 7 sila, okay? Kung sabihin nating 10 ang isang piraso ng itlog, okay? Yung 45, 4 lang yung mabibili niya, okay? Tapos for the whole day na yon. Unlike kapag bumili siya ng half kilo na na bigas, ano, tawag dito, medyo papalabsain na lang, gawing porridge, gawing lugaw, ta's asin na lang yung ano, ka-partner, ganyan. Dun siya lalabas na totoo, na mas expensive 'pag real food yung kakainin natin, okey? Pero, siguro naman sa mga nanonood ngayon is mas madami sa atin yung nakaka-afford, okey? And, I'm sure comment nga kayo diyan kung na-experience din ninyo yon na nung nag-shift kayo sa low carb nutrition ay mas konti na ang ano ninyo, ang binibili ninyo sa grocery. And sometimes, kapag ikaw ay may access sa wet market ng ano, magandang mga karne, you really don't have to go to groceries na, 'di ba? Kasi yun lang yung kailangan mo, itlog, mantika, okay? Baka mantika nga lang yung bibilhin mo sa grocery, itlog, mantika, dishwashing liquid, yun lang yung binibili namin sa grocery, 'di ba? Kasi yung sa palengke, andiyan na yung meat, andiyan na yung itlog, okay? So, gano'n, alright? So, lastly, okay, eto na, consume your protein and fat requirements. Under pa rin po tayo sa know what to eat, okay? So, consume your protein and fat requirements. Alright. So, gusto lang nating ipag-alam po na ang katawan kasi natin, meron tayong tinatawag na essential amino acids and essential fatty acids. And sa nutrition world po, yung iba ang definition ng word na essential kaysa sa dictionary. Okay? Kasi baka maging literal yung ano, yung pagtingin na essential amino acids, okay? So, essential, pag sinabi natin sa nutrition world, ibig sabihin, kailangan mo siyang kunin coming from your diet. Hindi siya kayang gawin ng katawan mo. Okay? So, meron tayong essential amino acids and essential fatty acids. Kaya for me, kapag pinag-usapan na you have to know what to eat, it's very vital na alam mo na yung kinakain mo is may amino acids at may fatty acids. Okay? Kasi guys, yun nga, a lot of people are obsessed with ilang grams ba ng protein ang kailangan ko? Ilang grams ng protein ang dapat na base sa weight ko, mga ganyan. But let's not focus on just the grams of protein that we need. We have to focus on the amino acids present
dun sa source ng protein mo. Okay? That's why, ito yung isa sa mga post ko before, kung matatandaan ninyo guys, na not all protein are created equal. 'Di ba? Kasi we have protein sources coming from the plants na hindi complete ang amino acids. And ang good news, kapag ang source mo ng protein is from meat, from animal sources, ay makukuha mo lahat. Ulitin natin, lahat. Oo, lahat ng amino acids na kailangan mo from your diet. Okay? So, yun lang. Ang tanong is, yung protein requirement mo ba? Okay? Kaya madalas, tanong na, kailangan pa bang magpa-compute sa dietitian? Guys, hindi ko 'to sinasabi para mag-enroll kayo with me or magpa-consult with me. But this is honest to goodness lang na 'yun yung importance nun 'no. Kailangan bang magpa-compute or kapag nasa akin na yung pasyente, napasa na nila doc fee, "Ay ang dami naman Miss Bern nung protein, hindi ko maubos." Kailangan ko ba talagang maubos 'yan? Okay. So this is the reason why. Kasi kailangan mo kasing makuha yung enough na amino acid based dun sa sa assessment nila Doc Fee sa iyo. Okay? So, kailangan mong makuha yan. And another thing, aside sa amino acids, we also have essential fatty acids. Mga fatty acids na hindi kayang gawin ng katawan natin. So, kailangan mo siyang kunin from your diet. And both the amino acids and fatty acids na essential ay makukuha natin from meat. Okay? So, 'di ba? Hitting two birds in with one stone. Kumain ka ng enough meat, sinunod mo yung yung computation ni Miss Bern na ilang protein, ilang fats, okay? Makukuha mo na ito. Okay? So, gano'n siya. So, para hindi and yun pala guys, bakit kailangan 'tong mga 'to? Ano bang ginagawa nitong essential amino acids at essential fatty acids sa katawan natin? Remember that, paulit-ulit nating diniscuss dito sa series natin ang hormones. And ang hormones is nangangailangan ng essential amino acids and essential fatty acids. And ang dami nating hormones, hindi lang yung cortisol, hindi lang si insulin, hindi lang si ghrelin, hindi lang si leptin. Hormones ang nagpapagana sa sistema natin, okay? And even maliliit na processes sa katawan natin, microbiological na pag-usapan na kailangan ng katawan natin itong mga ito. Okay? Kaya napaka-importante niya sa know what to eat. Okay? Kasi 'di ba sabi natin, ang problem with obesity ay hindi siya caloric problem. It's a hormonal problem. And if hindi din maganda ang kain mo, if hindi enough ang amino acids mo, if hindi enough ang fatty acids mo, affected ang hormones mo. 'Di ba? Even our sex hormones, our testosterone sa mga lalaki, sa mga babae, ang dami na ring may PCOS, okay? Dahil hindi maayos ang hindi maayos yung hindi nako-consume yung dapat na kailangan ng body natin na amino acids. Okay? Another point why we have to consume our protein and fat requirements is this. I think nababanggit ko 'to madalas sa mga live natin. Ulitin ko lang po ulit, the protein leverage hypothesis. Anong sinasabi nitong hypothesis na 'to? Na-discuss ko na din yata 'to earlier kanina with snacking, okay? Kasi po guys, kapag sinasabi dito sa protein leverage hypothesis na kapag hindi pa nakukuha ng katawan mo yung needed, yung required protein and fat mo. Lalo na protein mo, kasi yung protein andun na rin yung fats, 'di ba? Okay, yung protein mo 'pag hindi pa niya nakukuha yung enough protein, yung hindi pa niya na-achieve yung enough amino acids mo, paulit-ulit lang siyang magsasabi sa sarili mo, "Hey Bern, gutom ka na." Pero hindi niya kayang sabihin na, "Bern, gutom ka ng protein. Burn. Na-identify mo lang na burn, kailangan mong kumain. Pero hindi naman kayang i-dictate ng katawan mo na burn, kailangan mong kumain ng protina. Kailangan mo ng
kumain ka naman ng may dagdag na protina. Kaya mapapansin ninyo, 'di ba, nabanggit ko kanina with snacking na kapag hindi calorie dense, okay? Kasi ito lang yung calories na kailangan natin. Wala tayong essential carbohydrates, guys. Okay? Kasi yung glucose natin ay kayang gawin ng katawan natin. So, non-essential siya. Again, hindi dahil sinabi kong non-essential si carbohydrates, hindi ibig sabihin na hindi siya kailangan. Kundi kapag sinabing non-essential, kaya siyang i-produce ng katawan natin. Yung 4 grams na kailangan na i-maintain sa blood sugar natin, kayang i-produce yun ng katawan natin. So, wag nang paulit-ulit na carbs yung kinakain. Kasi kapag nagutom ka, let's say typical Filipino diet or Filipino na nakakausap ko. May kaunting protein, okay? May protein siya pero hindi enough. Tapos maya-maya nagutom siya, ay gutom ako. Pagtingin niya, kung ano yung available sa paligid niya, donut, pizza, kung ano man, bread, okay? E di carbs ulit yung kinain mo. Hindi pa rin napunan yung hinahanap ng katawan mo na burn, kailangan ko ng protina, kailangan ko ng amino acids. Hindi pa kumpleto yung amino acids. Paulit-ulit lang din niya sabihin sa'yo na gutom ka. Eh ikaw, hindi ka talaga sanay. Takot ka, pwedeng mga ganun, okay? Hindi ka sanay, pwedeng takot ka pa din kahit may nagsabi na sa'yo, okay? Hindi ka pa rin kumakain ng dagdag na protein, hindi mo ini-increase, paulit-ulit mo lang kinakain yung mga pagkain na hindi naman nutrient dense, okay? So, paulit-ulit lang din talaga maghahanap yung katawan mo. Kaya mapapansin ninyo kapag enough ang protina na kinain mo, lesser yung chances na gutom ka. Okay? Aside sa, syempre, si carbs is talagang may siya, 'di ba? May tawag dito, may gutom factor siya. Parang mas mabilis siyang makapagpagutom kasi wala siyang satiety factor. Si protein at saka si fat is, 'di ba? Meron silang satiety factors. Sila yung nagsasabi kay leptin ay nag-i-increase si leptin habang enough yung protein mo. Sinasabi ni leptin ay, okay, busog na po ako, satisfied na po ako. Alright? So, ito na. Di ba may 2 parts tayo? Ano yung solusyon natin para pumayat? Know what to eat and know when to eat. Okay? So, next na, dito na tayo sa second half ng know when to eat, ng solution natin, which is know when to eat. Pag sinabi natin, guys, pinag-usapan natin ng know when to eat, dito papasok si fasting. Okay? So, paano nakakatulong, Miss Bern, sa pagpapapayat si fasting? Okay? So, ganito yon. Kunyari, coal mining. Ito yung coal mo. Okay? So, pag may nire-represent ng coal, ang energy. Okay? So, yung energy, pwede siyang ma-store, pwede rin siya ma-burn. Okay? So, yun yung dalawang kapalaran ng enerhiya. Pag kumain ka, it's either yung kinain mo ay masusunog, magagamit ng katawan mo, or masustore siya as glycogen stores or as fat stores. Okay? Isang nagde-determine kung anong way, kung magso-store ba siya o magba-burn siya, is yung insulin. Okay? Kaya guys, ipagpaumanhin nyo na kung inabot talaga tayo ng siyam-siyam sa topic ng obesity. Kasi hindi pwedeng hindi natin maintindihan si insulin. Sa mga naka-missed po, meron tayo dito, hindi pa yata live yung insulin natin nun. Meron tayo nitong usapan tungkol sa insulin. Okay? Si insulin ay isang hormone. Okay? Ngayon, siya yung magsasabi kung to burn or to store. Okay? Kasi, eto na. Kapag feeding state, pag kumain tayo, pag kumain ka, may pinasok kang energy, si food. Okay? Tataas ang insulin mo. Okay? Pag tumaas ang insulin, ang effect nitong hormone na to, sinasabi niya, stop ang paggamit galing sa storage. Kasi yung kakapasok na enerhiya, yun muna ang ipaprioritize natin for burning. Okay? So, next,
Kapag mababa ang insulin, doon magpro-proceed na magagamit si storage to burning. So, anong ibig sabihin niyan? Oh, sorry. Ay, sorry. Okay. So, anong ibig sabihin niyan? Sabi natin kanina si insulin, siya yung magsasabi, 'di ba? Ibig sabihin kapag kumakain nga tayo, tataas yung ay, sorry guys, ano ba 'to? 'Pag kumakain tayo, feeding state, okay? 'Pag nag-feed ka, tataas si insulin. Okay guys? So, kunyari kumain ka ng first meal mo, okay? Tataas si insulin mo, so gagamitin niya yung mga ipinasok mong energy or pagkain. So, diretso siya sa burning. Pero kapag lie low ka sa pagkain, nag-stop ka muna sa pagkain or tinatawag nating nasa fasted state ka na. Okay? Fasting mode ka na. Okay? So, unti-unting bababa si insulin. Kaya yung time na yun, i-access niya ngayon yung storage natin. Okay? So, ito na yung storage. Papunta na siya na yung iba-burn. Okay? Kung maaalala ninyo, sa discussion natin about insulin, diniscuss natin doon kung paano ba talaga nakakapag-store ng fat, 'di ba? Na parang sinasabi natin na para siyang ito is bank, tapos yung ano natin, yung ah liver natin is yun naman yung pocket natin. Okay, yung glycogen is parang ano, yung ibang mga pockets pa natin, ibang mga tagu-taguan natin, coin purse, mga gano'n, okay. So kapag, ah, tawag dito, kapag nag-ano ka na, nagpasok ka ng pera, lalagay mo muna siya sa ano mo, wallet mo, sa bulsa mo, ganyan. Kapag too much na, 'pag kunyari meron kang sobra doon sa wallet mo at saka sa bulsa mo, ibabangko mo na siya. So, maso-store yung fat, okey? Kaso ang nangyayari kapag hindi ka nagfa-fast, okey, kapag hindi ka dumarating sa fasting state, kapag every now and then kumakain ka, may breakfast ka, may snack 1 ka, may snack 2 ka, may lunch ka, may snack 3 ka, may dinner ka, may midnight snack ka pa, hindi ka dumarating sa ganitong fasting state. Ibig sabihin, hindi mo ine-empty yung pocket mo, hindi mo ine-empty yung ano mo, yung, mga coin purse mo, kaya hindi ka nakakapag-withdraw, okey? Ikaw gusto mo lagi lang may laman yung pocket mo, gusto mo lagi lang may laman yung tiyan mo, yung bunganga mo, kain ka ng kain. Hindi naa-access yung fat storage natin, kaya hindi siya nagpo-proceed sa burning, okey? So, gusto lang din nating i-emphasize guys, okay. Ay sorry. Na ito sa insulin, 'di ba sabi natin, si insulin may kinalaman siya. Siya yung magdidikta kung ano ba, papunta ba tayo sa storage, papunta ba sa burning, puwede na bang i-access yung fat stores natin or yung energy stores natin, siya yung magsasabi nun. But we also have to consider, we have to keep in mind that sa insulin, meron ding iba't ibang factors na nakaka-affect, okay. Nakaka-affect dito kung ano yung type ng kinakain natin, okay. So, 'di ba kapag, meron tayong three major food groups, yung macros na tinatawag natin, carbs, protein and fat. Kapag carbs, mas mabilis niyang papataasin ang insulin. Yes, tataas din naman ang insulin natin sa protein pero hindi gano'n kataas at hindi agad-agad, okay. So, dapat alam din natin 'yon kung ano yung nakaka-affect sa insulin, okay. At the same time, ito yung gusto ko ding i-emphasize, na yung insulin natin, okay, is also affected by different ano nga, 'di ba, different, tawag dito, minerals, different nutrients, okay. Kasi 'di ba na-discuss natin last week na kapag, deficient tayo sa ibang nutrients, naapektuhan yung metabolism natin, okay. Kapag deficient ka sa fatty acids, sa protein, naapektuhan din yung hormones natin, okay. Gano'n din si insulin as a hormone, affected din siya sa uri ng kinakain natin. Kaya mas una nating diniscuss na know what
to eat. So alam mo na kailangan ko pala ng enough protein. Kung hindi ka sure kung ilan yung enough protein na kailangan mo kainin, pa-consult ka sa'min, okey? Tapos, 'pag alam mo na kung ano yung mga uri ng mga dapat mong kainin, sunod ka na dito, okey? I-try mo na, hindi ka puro feeding state parate. Kasi 'pag puro ka feeding state, gagamitin ng katawan mo, magbu-burn siya ng kaya niyang i-burn, depende sa ano lang yung bina-burn ng katawan mo kapag merong sobra dito sa binurn niya, siyempre pupunta ulit dun sa storage kasi excess na, okey, ta's kakain ka ulit, tapos mabu-burn yung kailangan, ta's pupunta ulit dun. Eh, hindi naman naa-access ito, so paulit-ulit lang, nagpa-pile up lang yung fat storage natin, 'di ba? Okey, so yung storage kasi dito may level pa yan, eh. Una, magso-store siya sa liver, sa muscles natin, tapos as fats na, okey? So, 'pag na-access yung sa ano mo, sa liver, 'pag naubos yung sa liver, tapos 'pag naubos na yung sa glycogen mo na puwede niyang i-access, dun pa lang ma-access si fats, okey? So, kapag ikaw, eh, paulit-ulit kang feeding state ka, hindi ka dumarating sa fasting state, ah, yun, na-imagine mo na yung fats mo is hindi natin naa-access. That's why yung fasting guys is beneficial siya sa ano 'di ba, sa subcutaneous at saka sa visceral fats. So yung subcutaneous fats, ito yung fats na underneath our skin, and yung visceral fats, ito na yung usually nandito sa ano natin, abdomen area natin, okey? Para diniscuss ko rin yata 'to dahil dati do'n sa ano, paano magpaliit ng tiyan, parang gano'n. Reel natin, unang reel natin. So yung dito kapag mas madami ang visceral fat mo, ah, ano 'yun, mas delikado 'yun for your health kasi mas prone ka na magkaroon ng iba't ibang lifestyle diseases, okey? So, other factors, yes, ah, 'di ba, pinag-usapan natin na know what to eat saka when to eat, yung basic na solution natin for losing weight. Pero siyempre ayaw naman nating isipin na yung dalawa lang solely yung ano, yung makakaayos, okey? Kasi guys, we also have to understand that we have to sleep enough, okay? At saka meron pang isa mamaya. These are the two other factors that can affect yung ano, weight gain mo or kung bakit hindi ka naglo-lose ng mass ng ano, ng fat mass, okay? Sleep enough, madalas tanongin sa'kin 'to, "Ilang hours po ba, Miss Bern, ang ideal na tulog or dapat?" Marami tayong makikita na sources na iba't iba yung oras niyan, 'di ba? Like kunyari sa bata, si Luella 11 hours yung nire-require ko sa kanya, yung iba 6 to 8 hours kapag adult, mga ganyan. But, as your health ano, consultant, I would say na better ang quality instead of mag-focus tayo sa quantity, okay? Kasi kunyari, natutulog ka ng mahaba, 8 hours kang natulog pero hindi malalim. Guys, siguro na-feel rin ninyo 'to, 'di ba? Merong mga sleeps na sobrang saglit pero sobrang sarap, sobrang lalim, sobrang na-recharge ka, okay? Tapos 'pag pinag-usapan natin yung sleeping enough, mapapansin din ninyo na kapag tama ang kalidad ng kinakain natin, is mas masarap ang tulog natin, okey? At kahit hindi siya sobrang haba, okey, kasi yung katawan mo hindi siya stress with, ah, too much carbs, hindi siya stress with, harmful oils, okey? So, lesser yung resting time, so maya-maya 6 hours gising ka na, okey? Pero hindi ibig sabihin na dahil shorter yung sleep mo ay ano, ay tamad-tamad ka kinabukasan, ganyan. Pero kapag good quality ang kinakain natin, mapapansin natin, 'di ba, na hindi ka sluggish kinabukasan kahit, 6 hours lang pero kalidad naman yung naitulog mo. Pero hindi ka sluggish, hindi ka tamad. Yung energy level mo is mas mataas kung mas maganda yung kalidad ng pagkain mo. Unlike yung mga
even patients, even sa books na nababasa ko, even ako kapag, napakain ako ng mas mataas na carbohydrates or kapag hindi maganda yung ano talaga, yung quality ng kinain ko, ay alam niyo na kinabukasan ay tamad-tamaran tayo, parang, ayokong bumangon, ganyan, okey? Type naman diyan ng relate kapagka naka-relate kayo na gano'n, anong mas maayos na yung protein intake ninyo at mas mababa na yung, ah, hindi masyadong magagandang calories na nakain ninyo, ay mas okey ang sleep ninyo at mas energetic kayo sa umaga. Pero siyempre, kailangan din nating maintindihan na, ano kaya Miss Bird, may tips ka ba diyan? Paano kaya natin makukuha yung magandang sleep? Okey. Ito kasi guys, bihira lang pag-usapan, yung tinatawag nating sleep hygiene, okey? So, these are some of the ano, kahit anong ano naman 'yan, kahit anong advice, general lang ito, kung ano sa tingin ninyo ang applicable sa inyo, 'yun yung ipi-pick natin. So, sleep in complete darkness, okey? Kasi 'di ba yung, circadian rhythm natin, kapag na-identify niya na maliwanag, parang sinasabi na ano, na-identify ng skin natin, ang message sa brain natin is, "Ay, baka umaga pa." Okey? Kaya 'di ba sa ano, sa mga call center agents, sabi nila, maliwanag daw talaga dun sa work area nila para ma-lessen yung antok time, okey? So, kung gusto natin na mas masarap ang tulog natin, pansin niyo guys, ano, kapag natulog ka na yung room mo is talagang madilim, mas masarap matulog. Okay. Next is we have to sleep in loose fitting clothes kasi kapag hindi ka komportable, I would say na ano 'no, sleep in comfy clothes. Kasi kung comfortable ka sa medyo fitted, eh, why not, 'di ba? Kung comfortable ka sa loose fitting clothes, dun ka. Basta sleep in, comfy clothes kung saan ka comfortable, 'di ba? Then keep regular sleeping hours. So, i-try mong i-set kung ano talaga yung hour na hindi lang sa bata 'to applicable. Try din natin sa atin na dapat pagpatak ng 9 tulog na tayo. Okay, or kung ano man sa inyo, depende sa inyo guys. Try to get 7 to 9 hours of sleep each night. Sabi ko nga, dahil ito ay inadapt lang natin sa isang libro, ako ang bias ko dito is don't focus on the number of hours or the quantity, okay? Focus on the quality ng sleep. Hindi natin habol na mahaba pero hindi ka naman ano, well rested dun sa sleep mo. See the light first thing in the morning. So kapag nag-expose ka sa sun, ito makakatulong siya sa circadian rhythm mo na yung cycle ng sleep mo is mas magiging okay, 'di ba? Kaya dati din talaga guys, ako ay dito lang sa loob ng bahay simula nung nag-resign ako, simula nung nag-ano, work from home ako is dito lang ako sa loob ng bahay, bihirang-bihira akong lumabas. 'Pag lumabas ako is, garahe, diretso sasakyan, gano'n lang. Pero I felt the difference nung sinama ko sa routine ko na 'di ba kung nakikita niyo na nagpo-post ako sa minsan ng, routine namin ni Luella nasa taas kami, tapos nagpapaaral talaga kami para and 'yun malaking factor siya na naka-improve sa ano, morning pala 'to not morning. Naka-improve siya sa sleeping pattern ko. Okay, keep your ang daming typo ni Miss Bern. Keep your bedroom slightly cool, okay? So, totoo naman mas comfortable kapagka ay hanapin mo kung ano yung comfortable ka. Kasi 'di ba, 'pag sobrang lamig for you or sobrang init for you, may tendency na mas magigising ka. Just like sa babies, ang hirap sa 'di ba, naalala ko nung newborn si Luella, ang hirap kasi hindi naman siya nagsasalita. Hindi mo alam kung umiiyak siya dahil she's feeling too cold or umiiyak siya kasi she's feeling too hot, 'di ba, parang gano'n. So, nakakatuwang isipin kung ano yung mga na-experience ko sa baby. Totoo, dapat pala hanggang pagtanda i-aano mo 'yun, ita-try mong i-apply sa'yo na kung ano lang yung comfortable ka na ano, na temperature.
Do not keep a TV in your bedroom kasi yung TV siyempre may light 'yan tapos may noise, okay? Pero sabi ko nga sa inyo guys, these are general guidelines. Kung ikaw parang ano lang 'yan 'di ba sabi, sa ibang sleeping hygiene ang sinasabi is avoid, drinking coffee. But there are some people na yun yung pampaslip nila, yung coffee, okay? So these are general ways na pwede ninyong i-try para sa gano'n is makatulong sa metabolism, sa metabolic health natin if maayos ang tulog natin. Okay? Second factor, last factor na po. Okay? Aside from sleep enough is relieve stress. Okay? Okay, so dapat daw ma-relieve ang stress. Easier said than done. Ang dali lang sabihin, guys, dapat hindi ka stress. Napag-usapan din natin 'to sa cortisol, tama ba? Oo, sa cortisol. Actually, silang dalawa, si sleep tsaka si stress, 'di ba? They have connection sa cortisol na kapag yung sleep natin is hindi enough, tumataas yung cortisol level and even sa ghrelin and leptin natin may kinalaman 'to, which are kung mapapansin niyo those, hormones na binabanggit natin ay na-discuss na natin last month yata, okey, September or October na-discuss natin 'to, na may connection siya with weight gain and even stress. Kasi 'pag stress ka, tumataas yung cortisol mo. Kapag tumataas ang cortisol mo, is mas prone tayo magkaroon ng insulin resistance. And we all know, we have discussed na insulin resistance is the root cause of mostly of the metabolic diseases nowadays. Okay? So, madaling sabihin, pero reality is mahirap sabihin na kailangan hindi ka ma-stress. Okay? So, here are some tips, okay, na ginagawa para ma-relieve ang stress kasi nga iba-ibang approach bawat tao, okay? So meditation, okay? So yung ibang tao nagme-meditate sila, yung ibang tao iba-iba rin ang meditation sa kanila. So some yung meditation is magre-relax ka lang sa nature, titingin ka lang do'n, okay, gano'n, puwedeng gano'n. Yung iba hindi gano'n sa kanila, parang meditation na parang religious practice, parang gano'n. O yung iba naman tai chi, yoga, nagpapa-massage, and kung hindi stressful sa'yo ang exercise, if you find exercising therapeutic, then it can relieve stress, okay? So, meron pang mga ibang ways guys on how you can relieve stress. These are just some examples. So, hanapin ninyo. So, kunyari ako, I think ano din 'no, isa sa mga tips din, nabasa ko dito sa mga ibang books about relieving stress, na gusto ko ding i-share sa inyo is being mindful. So, kapag, nase-stress ka, maging mindful ka na, "Okey, ano kaya yung makakatulong sa'kin? Okey, na-stress ako ngayon, mamaya i-process natin what to do next." Okey, gano'n. For me, naging mindful ako kung ano yung makakapag-relieve ng stress ko. So, nararamdaman ng katawan ko kung gusto kong, lumabas naman at gusto ko ng bakasyon, ng staycation or actually kahit hindi bakasyon, kahit mag-drive lang kami tapos yung tinitignan na namin dito, masuwerte kami ni Luis at accessible sa amin ang nature and we love nature kasi talaga na accessible sa amin na ang bundok, ang mga puno, ang dagat. 'Pag nakita ko na yon guys, nakita ko pa lang yung clouds na ang ganda-ganda, nare-relieve na yung stress ko. Another stress reliever ko is ano, ang magsukat-sukat ng damit. Okay. So, kung nandito pa yung friend kong si Doktora Diana Castro, alam niya 'yan, relate na relate siya. Since college days ay ano, ganyan na ako, na ang ano ko, ang stress reliever ko is magsukat ng damit. So, ngayon kahit nanay na ako, kahit adult na ako, minsan 'pag, feeling ko kailangan ko ng ma-recharge, kailangan kong ma-distress,
sa iba't ibang ginagawa ko, okay? Yun, nagsusukat-sukat ako ng mga damit, nagmi-mix and match ako ng damit. Okay? So, ganun din sa inyo guys. Hanapin ninyo kung ano yung makakapagpabawas ng stress ninyo. Alright? Para yung cortisol natin is maiwasan na tumaas at makapanira ng ating metabolic health. Alright? So, share ko lang din sa inyo 'tong isang nakita ko sa libro ni Judy Cho, okay, isa sa mga favorite authors and influencer ko, okay. So, ito yung hierarchy of optimal health, okay. Kasi hindi lang naman natin gustong mag-lose ng taba, hindi lang naman goal natin na hindi tayo maging obese, 'di ba? Goal natin optimal health, optimum nutrition, okay. So, gusto ko lang ipakita na ito yon. So una siyempre safety, security, shelter, water. Tapos yung nutrition, so yung pagkain nga, what to eat, when to eat. Tapos dito, kaya siningit ko din talaga yung stress and sleep. Okay? Kasi it would affect your metabolism talaga kung hindi mo na manage yung stress mo at kung deprived ka sa sleep or hindi maganda yung kalidad ng sleep mo. Okay. And to follow na lang yung mga ibang parts ng ano natin, ng pyramid natin ng hierarchy of optimum health. But yun nga, gusto ko lang ipakita and i-share na kasama si stress management, saka si sleep, movement, nature sa ano natin, overall optimum health. Kasi you know naman with us sa AHA, ang approach natin is holistic. Kaya nga siya, Attention's Holistic Health Advice. Kasi hindi lang tayo magfo-focus sa, okay, pagkain, pagkain, pagkain. Wala namang sense, guys, na ito reality to may mga nagpupunta sa amin na mga pasyente. Hindi naman talaga pala pagkain yung problema. Okay? May mga tao na psychological needs yung kailangan. Like, they cannot manage stress, ganyan, or yung sa mindset, sa self-care. Dito nagkakatalo madalas. And we cater. We cater those cases kasi nga holistic yung approach natin. Hindi puwedeng hindi mo siya i-recognize na, hindi puro lang pagkain, 'to lang. Kasi walang sense na 'pag nagdi-discuss kami nila Doc Fee, nila Doc Mike na puro pagkain, kung hindi naman pala ito yung problema. Kung ang problema naman pala niya kaya hindi siya naglo-lose ng weight or hindi umaayos yung metabolic health niya is andito pala sa ibang factors. Kaya hanapin natin na hindi lang tayo magfo-focus with what to eat, tsaka fasting, okay? Kasi baka naman sa'yo pala ang problema is hindi pala enough yung sleep mo. Baka too much stress galing sa family, galing sa trabaho, galing sa friends, sa business, okay? Or yun nga, kulang ka na pala sa self-care. Nakalimutan mo na wala ka ng tinira sa sarili mo, gano'n. Okay? So, yun, sana pagnilay-nilayan din natin 'tong hierarchy of optimal health kasi madalas nakakakita kami ng mga pasyente na too obsessed with with food and nutrition and and exercise, okay? 'Pag sinabi nating lifestyle change, kasama po ito lahat. Okay? Kasama siya, sakop 'yan. Kaya mas maganda ma-practice din tayo na buo natin tignan, holistic natin tignan ang health and nutrition, okay? So, takeaways na tayo, keep your food simple. So, kung hangga't maaari walang sauce, kasi siyempre yung mga sauce natin, may possible na may hidden sugars yung mga 'yan. Okay, be careful of salad dressing and condiments as they might contain hidden sugars as well as toxic oils. Prepare your own food, make your own food, and cook your own food. Again, third time, if preparing your own food entails a lot of time, okay lang yon kung ang ending naman is yung last 10 to 20 years of your life ay mas malakas ka, ay mas maganda ang quality ng life mo. Then, wag mo nang panghinayangan at wag ka nang magdalawang isip na mag-prepare ng sarili mong pagkain. Okay? Kung taga Mariveles ka naman at hindi ka makapag-prepare,
magpa-deliver ka na lang sa amin ng computed meals mo. Okay? Thank you so much for listening. Thank you for watching, guys. All right? So, ayan, 'di ba? Nahagard na ako. Nakita na yung tutsang-tutsang ng hair ko. Okay? So, maraming salamat po sa sa lahat ng nanood at tumapos. Yung iba ay naantok na daw. Okay? Good evening po sa lahat ng nanood. Alright, so tingnan natin ang mga questions. Aha. Ay, ano yun? Doc Bern. Ay, sorry, hindi po ako doktor. Dietitian po tayo. How to book for appointment po sa inyo for consultation. Thank you in advance. Magko-comment po ako sa inyo later. Una pong process is pa-assess muna po tayo sa ating doctors na sila Doc Mike or Doc Fee kasi importante po na makita yung overall health status nyo bago po tayo makapag-compute ng proper diet para sa inyo. Okay. So, ayan. Aha, si Ma'am Jean. Antok na ako, bukas na ako mag-watch ng replay. Thank you for sharing your insights, Miss Bern. I really appreciate it. Thank you po at na-appreciate niyo ako. Uy, Sir Flex Fit, na-late siya. Team ano ka ngayon? Team, ang tawag dito? Team replay. Okay. So, thank you, thank you. Thank you guys for watching. Maraming salamat po. If you know someone who needs this or if you are a member of any group, health group, na tingin niyo magbe-benefit ang mga viewers sa ating sa ating discussion for today. And finally, after how many months? So, September, nag-start tayo ng September, no? September, October, November. O, 2 months. Ilang weeks yun? Dapat matatapos ko to nung October. Isasarado ko dapat itong chapter natin ng obesity. Pero yun nga, nagsusorry ulit ako guys kasi maraming naging ganap sa buhay namin, personal na buhay namin. Okay? So, hindi ko pa alam kung ano yung magiging schedule namin nitong November and December, but I will try my best na maituloy itong live natin for health, 'di ba? Na ang promise ko yata sa mga members ay sa mga viewers is metabolic health tayo. Try natin pero this coming Wednesday, hindi ko ma-sure, hindi ko ma-promise kasi meron tayong mga speaking engagements this week, guys. So, nagpre-prepare din tayo doon. And tomorrow, labs, tayo ba yung mag-live workout? Hindi rin namin ma-promise kasi baka I think may lakad si sir. Okay, ang ating personal trainer. Okay. So, don't worry. Once na naging maluwag-luwag ulit kami, kahit kahit hindi Sunday yan, magwo-workout kami. Kasi may utang pa ako sa inyo na ab workout. At lalo na sa mga mommy na, actually hindi lang mommies, even mga lalaki nagkaka-diastasis recti. Anuhin natin, gagawin natin 'yan kasi years ko ng pangarap na ituro 'yan sa mga tao. Okay. So, with that, maraming salamat po. Pagpasensyahan niyo na po ulit kung medyo missing in action po ako ngayong mga 2 linggong nakaraan at kung hindi rin ako masyadong nakakagawa ng mga posts natin na educational. Pero sisikapin po natin kung hindi man po ay magpo-post po ako ng magba-bump ako ng mga previews or magsa-summarize ako ng mga series natin. Para sa gano'n habang busy pa po ang lola niyo ay kahit papaano meron po tayong puwedeng mga balikan na notes na puwede nating i-save para sa additional knowledge. Alright? So maraming salamat po sa inyong lahat. And sa team replay, kung may questions po, comment down below. Thank you. Thank you for watching. Bye.